siya dyan. Okay, dito, 4 to 6. At least may kasama na si, si Chinchin. Dito. Ilang taon ka na, be? 8. 8 daw. Dito ka, 8. 8. 10 ka na? Doon ka. Dito. Umupo ng maayos. Doon ka. Kung hindi ko pa pinasok doon sa kwarto. Okay. You set properly here. At saka Mikay. Dito ka. Ang pinakamarami ngayon ay 7 to 9. Very good. Good job, 7 to 9. Ayan, 2 lang kayo. Pusod ka doon ng konti. Hindi mo makikita. Ayan. Okay, so let's all stand up. Handa na ba mga warriors? Okay, sige nga. Kung talagang handa na, tayo lahat. Tayo. Okay, let's all stand up and lahat ng mga ano na yan. Okay. Ay, parang madilim. Ayan. Tapos, may call on. Wala tayong mapag-aanohan. Si Ate Shane to come here in front and let us pray first bago tayo kumanta. Ayan. Okay. Closing yan kasi wala si Liam. At saka sa food, si Timothy. Okay. So, alam nyo na ha. Opening, closing, food. Let us pray. Paano mag-pray mga bata? Lord, maraming salamat po sa araw nito. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan, wisdom, at kalakasan sa araw na ito. At bigyan niyo din po ng talino ang magtuturo po sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan. Handa na ba kayong sumayaw, mga bata? Handa nang sumayaw? Okay. So, kapag sasayaw na, anong kailangan? Anong kailangan? Wala pang pagkain. Kakain na tuloy. Kailangan sasayaw at kakanta. Walang upuan dito kasi lahat tayo ay sasayaw. Okay, wala pa yung ating kanta, Kuya Jay. Nag-something. Yung kanta natin. Ayan! Okay. Dito. Gagayahin lang yan.
read your Bible, forget to pray, forget to pray, forget to pray. Don't read your Bible, forget to pray, and you shrink, 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 and you shrink, 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 and you shrink, shrink, shrink. Don't read your Bible, forget to pray, and you shrink, shrink, shrink. So remember, read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, 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 and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Okay, sit down. Ilan kayo lahat? Napagod na ba, warriors? Napagod? Hindi? Okay, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ayan, tiga-anim. Tiga-anim tayo. Okay. Si Shane dito, si Timothy, ikaw na ang leader nila dito. Timothy, come here. Ayaw mo, hindi, wala yun. Dito ka lang sa unahan. Okay lang yan. Bakit? Dito ka lang. Partner mo si Shane. Ayan. Okay, tapos si yan. Dali. Ayaw, wala ka. Ayaw mo. Oh, dito ka. Sit down. Oh, dito ka. Apat na. Dito ka. 1, 2, 3, 4, 5. Dito ka, Chi. Okay, 2, 4, 6. Masabi na yung si Rachel. Tulit namin yung ay, kayo eh. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 7. Sino mag-volunteer na iligtas sa atin? Hindi ang hindi ang dadali. Ito na! Kamay ka na! Ako mo! Ito ka na! Okay. Diyan ka. Ikaw magiging nila kung sino mananalo ha. Okay. Move backward. Tayo na kayo lahat. Tayo. Tayo. Move backward. Move backward. Move backward pa, backward. Usod pa, patalikod. Usod. Usod pa, usod pa. Move backward. Sige pa, Chin. Magalaman ng kapatid.
Hindi. Okay, ganito ang mangyayari doon sa games natin. Tigisa kayong kutsara. Okay. So, dito, pupunta dito. Okay, makinig. Hindi ganyan. Pupunta dito. Okay, sample, hindi ganyan. Okay, ganito ang gagawin. Hahawakan lang. Make sure walang matatapon. Okay, dito ha. Kukuha dito, iikot. Oh, walang na doon pagkatapos, pupunta na doon sa pupunta na sa likod pagkatapos. Pagkatapos, walang mag-i-stay dito ha. Isa-isa lang. May isang okay na? Ready? Ready. Ako na. Ay, oo nga pala, iikot kayo. Okay na? Okay, ready. Wala pa, ikaw mag-ano dyan. Okay, ready? Set, go! Ikot dito. Kailangan walang mahulog. Balikan mo yun. Balikan mo. May nahulog. Hindi. Tapos ka na, kuya. Tapos ka na. O, bigay mo na sa kanya. Hindi. Pupunta ka doon sa likuran. Hawakan mo yan. Dali. Hindi. Doon ka kukuha. Oh. Oh, hindi na. Wag na kaya ano yung nahulog. O, doon sa likod. Wag na nga ano yung mahulog. Pag natapos na, okay. 10. Natapos na ba lahat? Oh, okay. Sige, dalian. 10. 9. 8. 7. 6. Wala nang pupulutin pagka nahulog. 6. Doon sa likod. 5. 4. 3. Ay, isa-isa lang. 2. Chinchin. 1. Oh, not counted na yan. Wala na. Stop na. Stop. Walang pupulutin ha. Okay. Leaders, kolektahin yung mga kutsara. Kolektahin. Ay, sabi ng nahulog eh. Okay. So, ito yung
Okay, bilangin natin. Okay, you go back to your seat na. Okay na, leader. Ayusin ang pila ng inyong group. Upuan, leaders, ayusin. Okay, yung yung group ni Timothy. Okay. So, ngayon, sa nakikita ko, ang pinakamarami ay ang white team. Yay! Pero bibilangin natin. Pakagay ninyo. Sino ang mas marami? Ito. White team. Okay, so ang manalo ay ang team white team. Okay, ayusin din yung grupo ninyo. Yun ang inyong group nyo mamaya. Kaya Timothy, ayusin mo yung pinaka ninyo. Yan team lahat. Punta sa tabi ni Lord. Yan. Ayan, yung sa games natin kanina, mahirap ba? Ano ang kumbaga na-experience ninyo? Teamwork. Kailangan pa rin ng teamwork. Bakit kailangan ng teamwork? Bakit kailangan ng teamwork, warriors? Para manalo. Dito ka na lang sa harapan. Ayan. Okay lang yan. Okay. Bakit kailangan natin ng teamwork doon sa ating games kanina? Dito, white team. Mabilis maubos ang inyong beads. How about here? Ano ang para manalo, importante yung may teamwork. Kasi pag walang teamwork, hindi mapapadali ang laro or yung gawain ninyo. Ayan. So, nakita nyo na kung ano yung teamwork ninyo sa isa't isa. Bakit mas marami ang white team sa palagay ninyo? Bakit mas mabilis mas marami ang white team na nakuha? Ate Shane. Bakit mas marami ang white team? Malalaki kayo? Hindi eh. Bakit mas marami? Nagtutulungan kayo? Okay. Yung story natin ngayong umaga na ito ay merong kinalaman doon sa ating nilaro kanina kasi nagkaroon din sila ng teamwork at yung nangyari, syempre kung wala silang teamwork, wala rin silang matatapos. Ayan. So bago tayo mag-start sa ating story ay magre-review muna tayo doon sa mga nakaraang lesson natin. Naalala niyo yung lesson natin nakaraan? Okay. Yung una natin ay letter P. Ano yung ibig sabihin ng letter P? May kudigo si Chinchin. Praise and honor God. Very good. How about letter R? Ayan. Bakit ikaw na lang lagi nasagot dyan? Okay. Wala ba ibang kamay, Ate Shane? Letter R. Lakasan mo, ate.
for Jesus. Ayan. Okay, how about letter A? Letter A, yung napag-aralan natin nung nakaraan. Will. Ayan, always ask, seek for God's will. Ayan. Sino yung ano natin dito? Yung Bible story, Bible character natin dito nung nakaraan? Nag-i-start with letter J? Letter J. Jerome? Sino yon? Si? Oh, sino yon? Ano ang ginawa niya? Anong ginawa niya that time? Siya yung si Haring Very good, Shine! Si Haring Jehoshaphat. Anong ginawa ni Haring Jehoshaphat that time? Nagdasal! Wow, inano na kayo ng 4 to 6. Nagdasal si Haring Jehoshaphat that time. At anong nangyari? Anong nangyari doon sa mga kalaban niya? Ayan, sila yung nagpatayan at wala pa silang ginagawa. Ang ginawa lang nila, yung nag-worship lang sila kay God. At ang nangyari, nalito na yung mga kalaban nila at sila na yung naglabanan. Oh, yun ang ginawa ni Haring Jehoshaphat. Nagpray silang lahat nung time na yan. Yan, galing ni Ate Shaina. Siya yung nakaalala nung yung pinag-aralan natin last time. Ayan. So ngayon naman, ang ating pag-aaralan ay nagsisimula sa letter Okay, can you give me some example things that start with letter Y? Yo-yo? What else? How about Bible character? Do you? Bible character or an animals? Animals that start with letter Y. Tapos na eh. Meron yun, yung mabalahibo sa English. No. Yacht. Do you remember that? Yung yacht? Okay, never mind kung hindi nyo na alam. Okay. Maraming ibig sabihin, chin-chin, wala na, dito ka na, you go back to your seat. Hindi pwede yan, dalhin mo na yan doon. Okay, start with letter Y. Yung ating pag-aaralan ngayon ay, ano yon? Basahin to ha. Okay, this one. Okay, sabay-sabay nating basahin na. 1, 2, 3, go! Okay, sabay-sabay. Yield our country to God. Ayan. Ano ibig sabihin yan? Isuko ang apo. Ito na yung letter Y. Yield our country to God. Ibig sabihin, isuko ang ating bayan sa Diyos. Ulitin nga natin, isuko ang ating bayan sa Diyos. Ganon ang ginawa ng ating Bible character ngayong umaga na ito. Isinuko niya yung kanyang bayan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Kasi yung buong natin ngayon ay patungkol sa prayer. So, handa na ba kayo mga warriors kung sino yung Bible character natin ngayong umaga? Sa palagay ninyo, any idea? May idea ba kayo kung sino yung Bible character natin? Nagsisimula siya sa letter N.
N. Hindi. Oh. Books din siya sa Bible. Very good! It's Nehemiah. Ayan. Ang papanoorin natin ngayon ay patungkol sa story ni Nehemiah kung ano ang ginawa niya doon sa Jerusalem. Kasi that time ay nasira na yung bansang Israel. Ayan, tignan natin, panoorin natin yung kwento. Okay, go. Okay. Pakinggan panoorin yung mabuti at kasi namin yung mamaya. Sasagulan yun din mamaya. Ano ba maganda niya? Hindi kaya. Kaway nagsisira ng time na yun. Kaya, sira yung kanilang lugar. Yung pag sila ng mga kaaway, yung talo nila. Kaya nasira yung bansang Israel. Pakiusap, dinggin mong dasal ko. Ang kalunos-lunos na kalagayan ng ating bayan. Pinunong Sanballat, Ano yun, Geshem? tinipon ni Nehemia sa mga tao at sinasabing bubuuin ang pader ng Jerusalem. Alam ko, ibinigay niya sa akin ang sulat na mula sa hari na may pahintulot niya. Nakasaad din na dapat silang bigyan ng kahoy sa anumang plano nila. Kapag nangyari yun, mawawalan tayo ng kapangyarihan. Wasak ang Jerusalem at sunog ang mga pintuan nito. Itayo nating muli ang pader ng lungsod upang mahango na tayo sa kahihiyan. Anong ginagawa niyo? Naghihimagsik ba kayo laban sa hari? Pagtatagumpayin kami ng Diyos ng Kalangitan. At kami na kanyang mga lingkod ay magsisimula ng magtayo. Ngunit kayo'y walang bahagi, karapatan o alaalaman sa Jerusalem. Pinapangako ko, Tobias, hindi magtatagumpay ang plano ni Nehemiah. Sisiguraduhin ko yan. Super Boom! Paborito ko yan! Kinakanta ko yan dati. The stars forever alive. Superboy. Super Boom! Hindi ko po kayang gawin to, Miss Crawford. Kung kaya ng iba, mo, Chris, ay tiwala ko. At sa'yo din, Gizmo. Ano naman ang pinagkatiwala sa inyong dalawa ni Mrs. Crawford? May meeting siya at gusto niya ako mag-tutor sa ilang estudyante. Ikaw? Sino tuturuan? Oo, ako. Sina Todd at Benji. Oo, sinabi nila kay Mrs. Crawford na kung matuturuan sila, maganda ang future nila sa science. Okay. At good luck sa inyo. Handa na kami sa lesson, nerdy sir! Uy, anong niluluto Teka mo? guys, chemistry tayo ngayon, hindi cooking. Ano ba pagkakaiba? Huh? Sa chemistry, hindi tinitikman ang kutsara. Oh, usapang science. Ay! Ano kaya ang mangyayari kapag nilagay ko to sa nagsasalitang lata?
Tama na, Todd. Gusto mo ba siyang maprito? Okay! Narinig mo si teacher. Walang prito. Hindi to cooking class. Tara na, Gizmo. Wala silang balak matuto. Umalis na tayo. Quantum naman. Nagbibiruan lang kami. Bumalik kayo. Kantahin natin ang periodic chart. Boron and carbon and calcium. Cobalt and radium, titanium 2. Silver and tungsten and iron and lead. Strontium, calcium. Giz, halika na. Maganda yung ginawa nilang kanta. Wow, ang bilis naman nilang matuto. Sinubukan ko silang turuan pero niloloko nila ako, Joy. Tama ba naman yun? Chris, ano ka ba? Sa kaunting asaran at biruan, susuko ka na? Dalawang salita lang sasabihin ko. Ayoko na! Chris, isa lang yun. Talaga? Pero dalawang salita yun. Superbook! Saktong dating mo. Ialis mo ako dito, Superbook. Dadalhin ko kayo kung saan makikilala ninyo ang lalaking napagtagumpayan ang pangungutya at panganib para sa importanteng gawain sa Diyos. Wow! Nasaan tayo ngayon, Giz? Ayon sa geosensors ko, narito tayo sa sinaunang Jerusalem. Ang natira na lang sa Jerusalem. Si Eliasib ang sa pintuan ng tupa. Si Huida at si Michola naman doon sa pintuan ng luma. Malaki-laking pag-aayos ang gagawin nila. Kailangan ngang ayusin ang lugar. Sandali, kayong tatlo, anong parte ng pader ang inyong aayusin? Wala pa po kami sa listahang yan. Bago lang po kami. Chris, Joy at Gizmo. Ako si Nehemias, at aaminin ko sa inyo kahit ako'y bago lang din dito. Bakit naman po kayo naparito? Nais ng Diyos na ayusin ko ang pader at ibalik ang mga tao sa Kanya. Kung pinadala kayo dito, saan kayo galing? Ako'y alipin ni Haring Artaxerxes sa Persya at ang kapatid ko namang si Hanani ang nagsabi sa kinasapitan ng Jerusalem. Pinagdasal ko sa Diyos na payagan ako ng hari na makabalik dito. Maaaring magalit ang hari, ngunit hinawakan ng Diyos ang kanyang puso. Pinayagan niya ako at pinasamahan niya pa sa mga sundalo. Mukhang kailangan nyo ng tulong dito. Kailangan natin ng 497 bato para maayos itong bahagi ito ng pader. Kung gayon sa inyong bahagi ito, kung kasing talino mo siguro ang lahat, matatapos natin agad ang trabaho natin. Naku po! Nehemiah, ano naman ang alam mo sa pagbuo ng syudad? Ano ba namang klaseng pader yan? Daanan lamang yan ng asong gubat tsak guguho na yan. Tingnan mo kami, O Diyos, kung paano kami kinukutya. Mangyari sana sa kanila ang masamang hangad nila laban sa amin. Maubos nawa ang kanilang ari-arian at madalas silang bihag sa ibang lupain. Huwag mo silang patawarin at huwag mong kalimutan ang kanilang mga kasalanan sapagkat hinamak nila kaming mga nagtatrabaho. Nakakatawa ka. Hindi mo maibabalik ang pader na ito. Ha! Tingnan mo, puspusan pa rin silang nagtatrabaho. Kumukuha sila ng lakas ng loob kay Nehemias. Hindi, Tobias. Bago pa nila malaman, pababagsakin na natin sila at papatayin. Hindi sila magtatagumpay. Gizmo, narinig mo yun? Sabihan natin si Nehemias. Dali! Sumakay ka na! Ang tagal ko nang hindi naglalaro ng putik.
Nakakalimutan ko na kung gaano kasaya. Nehemias! Narinig namin ang planong pag-atake ni Sanballat. Alam ko, may 10 pang nagsabi sa akin tungkol dyan. Pero saan? Kailan? Napapagod na ang mga tao, Nehemias. At natatakot na rin. Bukod kina Sanballat at Tobias, nagagalit na rin sa pagbuo natin ng pader ang mga taga-Arabia, Ammon at Asdod. Kailangan may gawin tayo. Oo nga naman. Oo, kaya ba natin sila? Hindi maaari ang ganito. Lahat kayo hahawak ng sandata. Babantayan natin ang mga mabababa at may mga butas na bahagi. Zakur, anak ni Imri, sumama ka magbantay sa pinto sa bukal. Meshulam, na anak ni Berekia, sumama ka naman sa pagbabantay ng pader sa tubigan. Melkia, anak ni Rekab, magbantay kayo sa may lambak. Huwag kayong matatakot sa kalaban. Dakila ang Diyos at maluwalhati. Hindi lang siya basta nagtagumpay sa mga taong nangutya sa kanya. May plano rin siyang talunin ng mga ito. Simula ngayon, ang kalahati sa atin magtatrabaho at ang kalahati naman magbabantay. Magtatalaga rin ako ng taga-ihip ng trumpeta. Oh, ako na lang yun! Handa na ako magpatugtog! Hindi ganyan taga-tunog ang sinasabi niya, Giz. Tagatunog ng trumpeta bilang hudyat. Kaya ko rin maging alarm! Pasok niyo ako sa audition! Ang dami! Hindi tayo atake. Hindi. Oras na. Susugod tayo sa pagsikat ng araw. Makinig ka sa akin. Alam nila ang sabi ng aking espiya na paliligiran ng bantay ang buong syudad at tapos na at matibay na ang kalahati ng pader. Hindi tayo makalalaban. May tiwala ka sa espiya na yan? Dahil alam niya. Paatrasin ko ang mga tauhan at si Nehemiah mismong papatayin ko. Ayon sa espiya, nabuo na ni Nehemiah ang pader. Pintuan na lang ang hindi na ilalagay. 4 na beses na ako nagpadala ng paanyaya sa kapatagan ng Ono para patayin siya. Ngunit nalalaman niya rin ang bawat patibong mo. Hindi siya natatakot. Maaaring sa atin ay hindi na. Pero ang bawat isa'y takot sa hari. Nehemias, maaari ba akong magtanong sa'yo? Ano yun, Chris? May mga tao sa pinanggalingan ko na, alam mo yun, sabihin na natin na kagaya ni Sanballat. Kinukutya ka? Pinagtatawanan sa mga ginagawa mo? Oo, pero nakita kong hindi mo pinapansin sina Sanballat. Patuloy mo binubuo ang pader kahit anong gawin o sabihin nila para mapigilan ka. Paano mo nagagawang kumalma at huwag magalit sa kanila? Ang lahat ng ito ay para sa at itinataas ko ang hindi ko kayang gawin. Tinutuon ko rin ang isipan ko sa mas malaking plano. Anong mas malaking plano? Bakit kaya gusto ko mabuo muli ang pader, Chris? Proteksyon ng lungsod mula sa gaya ni Sanballat? Magagawa nga yun ang matibay na pader. Ngunit ang malaking plano ay sa Diyos. Pangako niya sa kanyang mga tao na kapag sila'y nagsisi at sumunod sa utos, lahat ng Israelitang napadpad kung saang mangdako ay babalik sa lupain ng kanilang ninuno. Babalik sila sa Jerusalem na nakabangon sa pagkasira at pagkatalo. Pag lumapit sila sa bagong pader, pag pumasok sila sa matibay na pintuan, sila'y darami at makararanas ng lubos na ginhawa higit pa sa kanilang mga ninuno. Nehemias! May importanteng mensahe mula kay Sanballat.
Masamang balita? Balitang-balita sa iba't ibang bansa na binubuo natin ang pader para maghimagsik dahil gusto kong maging isang hari. Pero hindi naman totoo yun. Hindi. Kapag daw nalaman ito ng hari ng Persya, ipapupugot niya ang ulo ko. Hindi talaga titigil si Sanbalat. Aminin natin, mga gaya niyang nananalo. May pagtatanggol natin ang sarili natin sa iilan, ngunit hindi sa buong hukbo ng Persya. Kung mawawala si Nehemias, anong gagawin nila sa atin? Wala itong katotohanan. Gawa-gawa lamang ang lahat ng ito. May basbas ako mula sa hari. Paano kung totoo yung sinasabi ni Sanbalat? Paano na? Tinatakot tayo ng kalaban upang matigil ang gawain. Nananalangin ako na bigyan ako ng Diyos ng lakas. Shamaya, sabihin mo kay Sanbalat ang sagot namin. Itutuloy ang pagtatrabaho! Talagang matabang siya! Dapat pinatay na natin siya nung una siyang lumapit. Hindi pa naman huli ang lahat. Ikaw, pinagkakatiwalaan ka niya. Para na kami magkapatid. Pagtagumpayan mo ang isang ito, pinapangako kong magiging mayaman ka. Napakahusay ng pagkakagawa. Oo, wala akong nakikita pagkakamali o anuman sa pader. At ginawa lang nila to ng 52 araw. Uy, ayun si Nehemias. Ano kaya ang gagawin niya? Tara na! Pasok! Shemaya, may kailangan ka? Bakit mo ako pinatawag? Nehemias, kailangan na nating umalis ngayon. Ngunit bakit? Pupunta tayo doon sa templo at magtago ka. Ikakandado namin yon. Dahil anumang oras ngayong gabi ay papatayin ka nila. Paano na? Bakit naman ako tatakbo't magtatago sa templo para iligtas ang aking sarili? Hindi ko gagawin yon. Kailangan mong gawin. Pinadala ako ng Diyos para iligtas ka. Hindi, Shemaya. Hindi ako naniniwala na ang Diyos ang may nais nito. Bakit Ano sinabi mo? Sinuhulan ka lamang nila upang ako'y lokohin at may tulak mo sa pagkakasala nang sa gayon masisira nilang aking pangalan. Wala akong alam sa sinasabi mo, Nehemias. Diyos ko, iyong alalahanin ang lahat ng kasamaan ng ginawa nila Tobias at Sanbalat. Gayon din kay Noadia, ang babaeng propeta at iba pang kagaya niya na nagtangkad takutin ako. Malaking pagkakamali ito! Hindi, ikaw ang nagkamali. At hindi yan malilimutan ng Diyos. Wow, Nehemias, paano mong nalaman na traidor siya? Sa sandaling iyon, naramdaman ko nang nasuhulan na siya. Nang mabalitaan ng aming mga kaaway sa mga bansang nakapaligid, natapos na ang aming trabaho, napahiya sila at naisip nilang ito'y nagawa namin dahil sa tulong ng aming Diyos. Bagamat malaki ang lungsod ng Jerusalem, kakaunti pa lang ang mga tao rito at hindi pa nagagawang lahat ng mga bahay. Ngunit pinangunahan ako ng Diyos. Ano bang gagawin natin sa listahan ng mga pamilya? Noong atakihin ng Jerusalem at masira ang pader, marami sa amin ang nabihag at dinala sa Babylonia. Ngunit nasa akin na ngayon ang listahan ng mga taong unang nagbalik. Lahat ba sila'y narito na? Hindi, ang iba ay nasa dati nilang lugar. Ngunit naitayo ng muli ang pader. Oras na para tawagin ang lahat at bumalik na sa Jerusalem. Mga anak ni Elam, mga anak ni Azga, mga tao ng Jorah, mga apo ng Asaf sa templo ng Musikere, mga apo ng Silbi sa templo, Ater,
Talmon, mga tagapangalaga sa bahay ng Shalom, mga anak ni Bazlith, Nezia, Gidel, mga anak ni Mehiha, mga anak ni Harasha, mga anak ng silbi ni Solomon na si Sofereth, ang mga mula sa Tel Melha, Dargon, Tel Harsha, Cherub, Adon. 42,367 na po ang nagbalik. Bukod pa sa 7,337 na mga alipin at 245 na mga awit. Ngayon na nagbalik ng mga tribo sa Jerusalem, muli nating itaas ang ating sarili sa Diyos. Ezra, maaari mo bang basahin ang batas na binigay ng Diyos? Amen! Amen! Narito ang kautusan ni Moises! Ngayon ang espiritual na buhay ng mga tao ay muling nagbalik. Ngayon, binibigay ko ang pagpipilian sa o paghihirap, buhay o kamatayan. Umuwi na kayo at magdiwang. Bigyan ninyo ang mga walang naihaing pagkain at inumin. Sapagkat ang araw na ito ay banal sa Panginoon. Huwag kayong malungkot. Ang kagalakang dulot ng Diyos ang lakas ninyo. Alam nyo, hindi nagpatalo si Nehemia sa mga nangungutya. Mukhang kaya ko na rin harapin ang mga bully sa science class. Maganda nga yan! Gumawa tayo ng mataas na pader pangharang kina Todd at Benji. Hindi pagtatayo ng pader ang nasa isip ko, Gizmo. Todd, tingnan mo tong bago kong trick. Ayos yan! Okay, sumunod ka lang, Giz. Ano bang binabalak mo, Chris? Gagawin kong kaya ko Malapit na at magtitiwala sa Diyos sa anumang malaking plano niya. Si Nehemias gumawa ng pader. Ako may science project na kailangan tapusin. Oh, tingnan mo! Si Captain Science at nung lata niya. Nagkakamali ka! Gawa ako sa titanium! Gusto niyo bang bumagsak sa science at mag-summer school? Sa palagay ko, hindi. Hoy, balik mo sa akin yan! Babalik ko, pero may papakita muna ako. Alam ko mahusay kayo mag-skateboard. Oo, magaling kami. Alam mo naman pala eh. Baka gusto niyo sumali sa grupo ko sa science fair. Pang mga loser lang ang science fair. Uy, anong ginawa mo sa board ko? Inayos ko lang ng konti para manalo sa fair. Gusto niyo bang mag-levitate? Ano bang sinasabi mo? Mag-levitate? Oo, cool kaya ang science. Pero mukhang hindi pa nga kayo handang mag-skateboard sa hangin. Quantum, ano ba kasi yun? Makakapag-skateboard kami sa hangin. booster fuel packs. Paalala lang, Chris, kapag hindi to gumana, ang project mo yung periodic chart song. Boron and carbon and calcium, yeah! Oo, alam ko na, Gizmo. Simulan mo na, Dad. Wow. Wow, astig! Tingnan mo yun! Magnetic levitation. Quantum, sasali na kami sa grupo mo! Cool pa lang science eh! Yeah! Ayos! Subukan natin! Tingnan mo ang pulutan! Oh, galing! Ayos! Tapos na ang pangungutya! tayo! Kaya nito! Okay. So that's it, mga warriors. Ayan. It's time to get up. Nakatulog kayo? Ha? Nakatulog? Okay. Naantok na? O, dali na. Yung group ninyo, ayusin na yung group nyo. Ayan. At the count of 10, kailangan nakayos na. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Wow, very good. At the count of 1, nakaayos na sila. Hayan. So, tignan nga natin kung talagang nanood kayo. Sino sa group ang pinaka naintindihan yung ating story. So, what is our story all about? It's all about Nehemiah. The story of Nehemiah. Ayan. Ano ang ginawa ni Nehemiah doon sa bansang Jerusalem or Israel? Inayos ang very good, Shine. Inayos yung pader. At ano ang ginawa ng kalaban nila? Yung mga nambubuli sa kanila. Ano ginawa ng mga kalaban nila? Nag-give up yung mga kalaban nila?
nagbantay? Ano nangyari? Nagtagumpay ba yung mga nambuli sa kanila? Hindi. Bakit? Kasi nanalangin si Nehemiah. Noong una, anong ginawa ni Nehemiah? Nagdasal. Kasi nalungkot siya nung time na yon at umiiyak siya kasi nawasak yung kanilang, ano yung nawasak ulit? Nawasak yung pader hanggang sa nagpaalam siya sa, kanino nagpaalam? No, it's not bagos kay God. No, natapos na siya magdasal kay God. Kanino siya nagpaalam para ma-build ulit yung pader? Sinong hari yon? No, it's not. It's letter A. Okay, si Haring, Allah. Akala ko ba ay nakinig kayo. Mahirap to i-pronounce. Ano yon? Arta? Arta? No, it's not. Sino? Arta? Hala! Artaxerxes. Ayan, sa Artaxerxes. Hanapin mo doon sa Bible para mayroon kang mamaya assignment. Assignment nyo yan. Hanapin nyo sa Book of Nehemiah sa Artaxerxes. Haring Artaxerxes. Okay. Nehemiah, Book of Nehemiah. Nandoon yun si Haring Artaxerxes. Book of Nehemiah. Okay? Okay, hahatiin natin yung group nyo, yung pa rin yung group ninyo ngayon, ha? Okay, ngayon, ang gagawin ninyo, naintindihan nyo ba yung story? Ano ang kahalagahan ng teamwork? Ano ang kahalagahan ng teamwork? Gaya nung, ate? Mabilis matapos yung trabaho. Ayan. So, tignan nga natin, ano ba ulit yung trabaho ni Nehemiah doon sa kaharian ng, noong nandoon pa siya sa Persia. Ano ang trabaho niya? Aside pa doon, bago niya gawin yung pader. Si Nehemiah ay tagabigay ng inumin. Wait lang. Tagabigay ng inumin. Ang trabaho ni Nehemiah, nung nandoon siya sa Persia na ang hari noon ay si Artaxerxes, ay tagabigay siya ng inumin. Tagabigay siya ng inumin ng ano? Tagabigay siya ng inumin ng? Ayan. Tagabigay siya ng inumin ng hari. Hoy, balik na doon sa inyong kinakaupuan, hindi dyan. Pagod ka na, wala ka namang ginawa, nakikinig ka lang. Ayan, dito. Saan ka ba banda? Ayan, umupo ng maayos. Okay, tagabigay siya ng, ang trabaho ni Nehemiah nung nasa Persia pa siya ay cupbearer siya. So, ibig sabihin nun, tagabigay siya ng tubig sa hari. O, naintindihan na mga bata? Ngayon, nagpaalam siya doon sa hari, kay Haring Artaxerxes na babalik siya sa Jerusalem para buuin yung nawasak na pader. At kahit na maraming nambubuli, ay hindi mo maibabalik yung pader na yan sa pag-aayos. Pero anong ginawa? Naayos pa rin yung pader sa pamamagitan ng pananalangin niya at napagtagumpayan nila, nabuo nila ulit yung nawasak na pader. Ganon katindi yung pagpupursige ni Nehemiah at paglilid niya doon sa mga taga Jerusalem. Ayan. Okay.
Paano tinugon ng Diyos yung dalangin ni Nehemiah nung time na yon? Papaano? Papaano tinugon ni Nehemiah? Ala, syempre napagtagumpayan ng napagtagumpayan ng mga Israel yung kanilang ginagawa na buo nila kaagad. Ilang days yon? Sabi kanina, ilang days? 52. Very good, Timothy. 52 days. At nabuo na kaagad yung pader. Ayan, na may mga tatandaan ninyo. Ganon ka-amazing nung nanalangin sila. Walang naging hadlang. Kahit na maraming ginawa yung kalaban nila, nandoon pa rin yung talino na ibinigay kay Nehemiah para matapos lang nila yung kanilang pader na nawasak. Okay, so ganito ang gagawin ninyo. Ayan. Yung leader ninyo, ayan, inanarrate ninyo or ikikwento nyo ulit sa pamamagitan ng drama. Wala tayong arts ngayon, drama tayo ngayon. Naintindihan, leader, Shane at saka Timothy. Ang gagawin ninyo sa group nyo, gagawa kayo or i-acting ninyo ulit kung ano yung story na napanood natin kanina. Sino ang mag-a-acting na Nehemiah? Tapos yung mga nambubuli sa kanila, si Tobias at saka si Sanballat. Tapos mag-ano na kayo. Tapos, yung kunwari na pader na bubuin ninyo. Pwedeng gagamit kayo ng upuan. Mag-usap-usap na kayo dito. Sino ang gaganap na Nehemiah? Pwede ikaw, Nehemiah ka. Dali, dito na. Buo na. Paikot na kayo dito. Paikot. Ay, dito na. Adrian. Kayo ang nambubuli. Okay. Sino ang... Oy, dito na, Adrian. Ay. Hindi yan tatakas. Balik yan, di pa tayo kumakain.
Hindi siya. Ipahiram muna. Okay. Team ano ba kayo? Black? Team black, team white kayo. Okay, doon muna team white. Doon muna team white. Okay. Team black, are you ready? Okay. Team black, are you ready? Okay, pakinggan ninyo yung narrator ninyo, ha? Okay. Doon muna, doon muna. Wala muna dyan. Okay. Light, tunghayan po natin ang Team Black para sa kanilang pagdadrama patungkol sa story ni Nino. Story ni Nehemiah. Lights, camera, action. Huwag nga kayong mag-aayos. Ngayon si Nehemiah. Hindi. Okay, pag narinig ko na si Nehemiah, pupunta ka na dyan, ha? Mag-pray. Okay, light, camera, Action! okay, go! Isang araw, umuwi na si Nehemiah sa Jerusalem. Muli niyang tinayo ang nawasak na pader sa pamamagitan ng panalangin sa Diyos. Gaganas nila ang pader 52 na araw. Hindi nagtagumpay ang kanilang kaaway. Tara na. Nagpakita na ng galit. Oh, ito dito. Paano magalit? Nagalit kayo kasi hindi kayo nagtagumpay. Nagalit, sabi, tumatawa naman. Okay, nagalit kayo kasi hindi nyo napagtagumpayan na napabagsak si Nehemiah. Okay, light, camera, action! Okay, so ano yung sunod na dyan, Tia? Mapabagsak si Nehemiah. Ayan. Nagalit yung dalawa, si Tobias at saka si si Sanballat. Hindi sila nagtagumpay na napabagsak yung Pader. dito na, doon na. Mag-ano na tayo. So, ano yung natutunan ninyo doon sa story? Teamwork! Doon ka. Ikaw yung alam, natutunan nyo doon sa story. Dito ka, kuya. Hindi kayo kita dyan. Ay! Lahat ka. Uy! Ba't papapatulan mo yung babae? Okay, dito na. Harap na dito. Team. Black. 1, 2, 3. Hindi naman nakaharap yung mga maliit. Okay, 1, 2, 3. Team Black, smile. Okay lang yan. Kasi hindi kumuha eh. Okay, ano yung natutunan ninyo doon sa story? Teamwork! Yan, so kailangan may Teamwork! Okay, dito na. Next. Shane! Ay! Team White na! Galis na! Team White! Doon na. Ay, hindi kayo kumain pag hindi ka nag-play. Kumare, di ba? Okay, Team White! Ako yung magbabasa. Hello!
Dito ka, dito. Dito. Diyan. Doon na kayo. Saan si ano? Yung, dito ka. Nahanap ko kayo dito. Okay na? Hindi. Tapos dyan ka. Hindi kasi pupunta siya dito sa Jerusalem. Kung ganun kasi. Okay, one, and camera, action! Isang araw, Wala pa ako eh. One, and camera, action! isang araw si Nehemiah ay pumunta sa Jerusalem. Mula niya tinayo ang pader sa pamamagitan ng panalangin sa Diyos. Nagawa nila ang pader sa 52 na araw. Hindi nagtagumpay ang kanilang kaaway para mapabagsak si Nehemiah. Gagalit kayo. Cut. Okay, baba. Sa ano ka? Gitna. Okay, 1, 2, 3, team 1 is fine. 1, 2, 3, team 1 is fine. Okay. Dito na, balik na doon sa group nyo. Balik na doon sa group. Ano yung natutunan nyo doon sa kwento? Hindi pa kayo nagsabi. Hindi nyo sinabi. Balik na doon sa kwento. Okay, at the count of 10, kailangan nakaayos na ang group nyo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, itong isa, 4, 3, 2, 1. Oh, sino kaya yung pinaka-mabehave? Okay, let's all stand up. Ayan. Nawa mas ayusin pa yung inyong acting kasi sa susunod pagka last Sunday kailangan magpe-present tayo ng sayaw. Tapos magpe-present din tayo ng drama ninyo. So kailangan matuto tayong mag-acting. Okay. Si may call on Jinjin para sa ating closing prayer. Okay, dito na. Lahat na. Yuko na ang mga ulano. Magpipray na tayo. Close your eyes. Bow your head. Ay, kayong dalawa dyan. Ayusin na yung sarili. Mamaya na yan, Eram. Magpipray na tayo. Mamaya na yan. Okay, let us pray. Lord, salamat po sa araw na ito natapos na kami ngayon sa pag-aaral namin at gabayan niyo po sa pag-uwi. In Jesus' name, Amen. Ayan, amen. Ayan. So, si Timothy naman para sa ating food. Hindi pa tayo tapos mag-pray. Mag-pray muna sa food. Okay. Let us pray sa ating food naman. Lord, thank you for this word that you've given us. Please and sanctify this food to make us strong and healthy. In Jesus' mighty name, Amen. Amen.